Taurus! Welcome back! Ako po si A at ito na naman po ang ating Tagalog Sun, Moon, Rising Sign and Venus para sa sign ng Taurus. Ito po ay para sa October 2024. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon nyo ay hindi. Kung hindi nakarelate, maaaring ang next na upload ang siyang makakarelate tayo. Ngunit merong dahilan, naniniwala ako na merong dahilan kung bakit tayo nagawi o napadpad sa channel na ito. So, salamat po sa pagbisita at salamat for sticking around. Meron tayong extended reading o continuation ng reading na ito. Nasa IG link lang yung link to the extended. So, follow nyo lang yung IG account na nakikita nyo sa screen nyo. And then, comment Taurus. And then, DDM ko sa inyo yung link to the extended. So, aalis. Nice, Taurus. Ang ganda ng mga cards mo. In your power. In your power, very much in your power right now, not negotiating your worth. Maaaring aalis ka sa isang relasyon na nagdulot lang sa'yo ng sama ng loob or nagdulot lang sa'yo ng heartbreak, ng sakit sa puso. At I feel like lagi pag nakukuha ko ng reading si Taurus, lagi siyang may kinalaman sa pera. Nasabi ko na in your power ka ngayon, Taurus, dahil mukhang you will focus on pleasure. Ako naman, ang sasabihin ni Taurus, maaaring for the longest time, lagi kang nagpupursigi at hardworking si Taurus. Masyado siyang focus sa goals niya at ginagawa niya lahat. And ngayon ay maaaring marami siyang ginagawang pagsisikap para sa ibang tao, hindi para sa sarili niya. As a result, napagod na si Taurus siguro or nagsawa na lang si Taurus. Nasabi ko rin na in your power ka kasi si Taurus ay medyo may pagka-hedonistic ang ating mga Taurus. Karamihan sa mga Taurus ay hedonistic o focus sa pleasure. So ngayon, mukhang kung matagal mo nang hino-hold off ang pag-travel o hino-hold off ang pag-alis ng bansa, mukhang itong buwan na ito ay gagawin mo na siya. Pero I don't feel like tatrabaho muna ang uunahin mo. Kung mag-travel ka, it feels like mag-e-enjoy ka muna. Kasi ito may pag-alis. Tapos alam mo yun, gagawin niya lahat para makaalis siya. Tingnan mo, tinitis niya yung ibon para nagkumuha siya ng flower para tuluyan ng kainin lang ng ibon, kunin niya lang yung nectar para tuloy-tuloy ang biyahe. Lumipad lang sila patungo sa patutunguhan niya. It's not an easy journey at alam mo yun, nare-recognize mo yun, pero nandun ka na sa part of your life na gusto mo balanse na ang pagbibigayan. It doesn't matter kung pera ito, pwede ding default pera, ayaw mo nang bigay ka lang ng bigay, hindi naman sa ayaw, it's more of gusto mo pantay naman, gusto mo equal give and take. Pwede ding energy lang to na equal give and take sa relationship, kung sa trabaho ito, kung OT ka ng OT, gusto mo naman, well, compensated ka dun sa mga efforts mo. At with the 9 of Cups here, ito yung yung non-negotiable, yung value niya. Alam niya na kung sino siya. Kung hindi luxury to, mahilig din sa luxury si Taurus. So, this is your card, this is your power, stepping into your power, ang ganap ni Taurus this month. At sobrang ganda nun na makita sa reading mo kasi ibig sabihin, well-connected ka sa universe, well-connected ka sa energies, balanse ang mga enerhiya sa paligid mo at hindi ka pag hindi kasi balanse, alam mo yun, may resentment, may sadness, may hindi makatulog, may anxiety sa mga bagay-bagay. So ngayon, it is October, maaaring hindi mo man nakikita or hindi pa nangyayari ang maayos na flow sa iyong buhay, pero mangyayari siya at bound siya para mangyari dahil handang-handa ka na. Itong heartbreak na to, maaaring mangyayari din to, pero that's the price. Siguro, kung merong mangyayaring hindi maganda sa'yo this October, aware ka na that's the price or that's a trade-off. That's the price I have to pay
you have to pay para sa freedom mo, para sa sarili mo. Coming into that space na bahala kayo dyan. Ako naman, pwede din na hindi ka na talaga magsasalita na bahala kayo dyan. Talagang gagawin mo na lang. It's either aalis ka o magta-travel ka, magsisik ka ng harmony in your life. 6 pa yung 6 clarifying the other 6, harmony. Gusto mo ng balance sa buhay mo. Ayaw mo nang maramdaman ulit ng anxiety. Ayaw mo na ulit na magsakripisyo ng walang patutunguhan or gumawa ng mga bagay na hindi mo na deserve. May iiwan, merong bagay na kung ito heartbreak, ito mental anguish. Merong mangyayari or meron kang didesisyonan na bagay na hindi siya pabor sa iba, pero pabor siya sa sarili mo. Pero matagal na siyang nangyayari, kaya alam mo na kailangan mo na siyang gawin this time around. Maaaring breakup ito, aalisan mo na yung relasyon mo, kasi parang sobra na, hindi na fair, hindi na pantay ang power relations, hindi na equal give and take, ikaw lang yung sakripisyo ng sakripisyo. Pero pwede din ito na mangyayari lang siya all of a sudden na tipong layoff, ganyan, kung trabaho related. May something in your life na susubukin ka talaga, susubukin ng tapang, susubukin ng tibay, susubukin ng tibay ni Taurus. It's not that easy, pero handa ka. Well-equipped si Taurus. Masyadong masipag si Taurus para hindi niya mainda to. Hindi ko sinasabi na gusto kang pahirapan ni universe, pero karamihan sa inyo, halos lahat nga kayo, pinagtibay ng panahon. So, maliit na bagay ito mangyayari sa'yo. Makakalagpas ka. 5 of Cups, reverse na siya. So, maaaring tapos ka na or matatapos ka na doon. At magfo-focus ka na lang sa kung ano yung natitira sa'yo. Pwedeng halimbawa, bahay ito, bumili ka, pero hindi mo na tapos bayaran, so maririmata na, pwede din kotse. Pero maliit siya na bagay, mabigat siya kung tutuusin kasi sayang yung naipundar mo. Pero maliit siya na bagay in a sense na mababawi mo ang pera. Doon ka nakafocus sa positive outlook na yun. Maganda na, feeling ko, nothing would compare. Handa ka in a sense na in-expect mo na may trade-off ang mga bagay-bagay. In-expect mo na may lugi of some sort. Pero doon ka nakafocus dun sa kung ano yung natitira sa'yo. Tingnan mo, yung mga malalaki niyang flowers, di ba, inagos na or nasira na ng tubig at pwedeng mawala na sa kanya. Let's say, binagyo. Ganyan. Pero meron pa siyang natitirang dalawa. With this coming out in reverse sa spread mo, nakafocus ka na dun sa dalawa pa na natitira sa'yo. Resilient. Sobrang resilient ni Taurus, or kung hindi man yun yung trait or you don't see yourself na resilient, i-exhibit. Ipapakita mo itong resilience na ito na natatago mong gift. Under pa siya ng 9 of Cups kasi nothing compares dun sa dun sa decision mo na parang ako naman at yung sarili ko naman ang pupunan ko. I will fill my own cup, I will focus on luxury, deserve ko lahat ng mga pinundar ko at gagamitin ko siya to my advantage. Nothing compares dun sa weight nung positivity na yon versus dito sa mental anguish or mental torture na ito naramdaman. See? Strength coming below yung 3 of Swords, which is heartbreak, heartache, anumang breakup yan. Pwedeng pa alis sa trabaho, breakup sa relationship. May relationship na hindi magpapatuloy. Pero ima-master mo yung courage mo. Iti-tame mo yung
na galit. Magsa-self-talk ka into a positive talk. Kung hindi man ganun, you're not the type, titingnan mo siya as a learning experience or a growing experience, a teaching moment for you. So, alam mo yung parang gustong kumawala, magsumigaw ng damdamin mo dahil sa galit, sa inis, pero hindi mo pipiliin yun na magalit o mainis, kundi ang pipiliin mo ay yung tapang at tibay ng loob para maka-travel na ganyan, makasimula na ng panibago. Wala akong nakikitang simula dito, siguro dun sa extended reading, makikita natin, follow nyo lang yung IG, and then comment Taurus. So, yun yung extended or link. Pero as it is, may tibay ng loob, lakas ng loob na i-exhibit si Taurus at gagawa siya ng paraan para ma-achieve yung harmony sa buhay niya. May kumbaga balanse. Maaaring waldas, may partner kang waldas. Lagi mo itong nakukuha, Taurus. It's either may partner kang waldas, pwedeng partner na sugarol, o pwede ding ikaw, medyo may financial management issues ka. Pero this month, maaaring may waldas pa rin, pero napupunta na sa tama ang pera. That means, let's say, ini-invest mo na sa sarili mo, o ini-invest mo na sa stocks, ini-invest mo na sa EF mo, emergency fund mo, ini-invest mo na siya sa mga bagay na mapapakinabangan mo in the future. At magiging, mo yon, parang kumbaga, ipon mo yon sakaling tuluyan ka nang umalis at gawin mo na yung life goal mo na say pag-alis, pagkuha ng bagong trabaho. Yun. Alam mo, that's good enough as it is. So, kukuha tayo ng mensahe sa'yo ni Universe para kay Taurus. Ang continuation nitong reading, actually hindi continuation kasi okay na siya as is. Exploration lang, deeper exploration ng mga cards nasa IG. So, follow lang kayo, then comment Taurus. Sa CDTM ko sa inyo yung link to the extended. Yung link to the extended na yun, mag-explore ako ng 3 cards. We'll go deeper. Yung mga 3 cards na yun, yung mga nangangausap sa akin na cards. At pakiramdam ko, meron pa silang gustong sabihin, kaya magpapa-explore sila. So, ang mensahe sa inyo, Universe or Guide, Secrets, you hold the key to whatever that is uncertain. Ibig sabihin, Moon ay symbolic of mystery, uncertainty. Pero whatever that is uncertain in your life right now, pwede din kasi ng depression eh. Alam mo kung ano yung gagawin. Kung hindi mo nakikita kung ano yung gagawin, tumingin ka sa paligid mo kasi hawak mo na yung susi. That could sound very stupid, pero metaphor siya na nasa paligid mo ang kasagutan. Kung meron kang tatahakin na landas na masyadong madilim o tatahakin na landas na hindi ka sigurado, ito ay affirmation mula kay Universe na ang sagot at ang solusyon ay nariyan lang sa puso mo. Hindi, nandyan lang sa paligid mo. Maaaring, anong itsura nun? Maaaring biglang nag-message sa'yo yung kaibigan mo, nag-birthday yung kaibigan mo, tapos bigla siya nagparamdam. So, maaaring yung kaibigan mo na ito, kailangan mo lang ng quick chat sa kanya or quick chat sa mga tao, mga kaibigan mo, at bibigyan kanila ng social or moral or emotional, mental support na kinakailangan mo. Hindi mo alam, malay mo yung nag-reach out or na yun, nagparamdam ng kaibigan mo, may problema ka sa finances, no? Yun pala, yung tao na yun, apparently, sa kasalukuyan ay financial advisor or financial advisor din pala yung nagbebenta ng insurance eh, no? Yung halimbawa siya, broker pala, ganyan, nasa finance industry siya, tas marami siyang or nasa bangko siya pala nagtatrabaho, newly hired, yung ganun. Merong mga paraan si Universe para tulungan tayo. So ngayon ito ay affirmation na within your reach yung tulong na yun, kung sakali man nandun ka sa hindi ko alam kung anong timeline nitong nung mental anguish at pain na ito, heartbreak, heartache, hindi ko alam kung ano ang timeline, maaari nangyari na to, mangyayari pa lang o nangyayari sa kasalukuyan. So affirmation lang with all the rest of your cards, ito ay pag-alis, meron kang i-harness mo or nurture mo yung strength na meron ka, at maaaring may galit, may pagpupumiglas or whatever, pero hindi ka magre-resort sa inis or sa galit. Dun ka lang sa positive. It may sound so cheesy, pero
alam kong alam mo yung sinasabi ko, Taurus. So, ayan, iwan ko na yun doon. At nasa IG, ang exploration ng cards. So, extended, kumbaga. Extended reading. So, see you soon. My name is A. Bye!